Kakataon mo itong makapanterview niya. Sinaktan ka niya. Patayin mo siya. Patayin mo siya! Ikaw ba ang nakakuha kay Balasik? Oo. Ay, hindi, ewan. Magsabi ka ng totoo! Nanganib ang buhay niya dahil sa akin. Kailangan kong mawala. Naku, paano yan? Nakaipit sa estatwa, hindi ko makuha. Dalian natin. Baka kumapalo pa tayo dito. Baka dapat buhatin lang siguro natin yung buong estatwa. Anong ginagawa mo, Aviona? Umahon ka! Umahon ka! Fiona? Angelus. Aviona, bakit? Angelus, si Aviona. Wala si Aviona. Saan siya nagpunta? Hindi ko alam eh. Pagising ko, wala na siya. Angelus, hanapin natin si Aviona. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Mabuti naman at bumalik pa kayo. Manining, patawad po. Naligaw kami. Nahirapan kaming makauwi. Paano pala kung hindi niyo natunto ng daan pabalik? Estrella! Ayan, dala nyo. Estrella, may pasalubong kami sa'yo. Tingnan mo, oh. Estrella, regalo namin siya sa'yo. Huwag kang papayag na maging Ravena Pagaspas. Unting panahon na lang yung binigay sa akin ni Inay. Kailangan ko na magdesisyon. Gusto mo bang mapahamak ka, Lawiswis? Yung kita mapahamak, Lawiswis. Huwag mong sabihin na mag-give up ka na. Marami na tayong pinagdaan ng pagsubok. Marami nang nagtangkang paghiwalayin tayo. Pero kita mo naman, best friend pa rin tayo. Forever na dapat to. Ngayon ka ba susuko? Now na? Oh, bakit parang mas excited pa yata ang best friend mo kesa sa'yo? Dinalan ko kayo ng pagkain para may energy ka mamaya, anak. Aviona? Aviona! Aviona! Aviona? Aviona! Fiona! Hindi pa tapos ang mission mo, Fiona. Hindi mo pa maaaring patayin ang sarili mo. Patayin mo si Edwin at si Agilus. Aling Dakdak, nandito ng pagkain natin.
Dati-dati, wala tayong iniisip kundi ang mga sarili lang natin. Kumakain tayo, anumang oras na tayo nagugutom, ayos na yon. Natutulog tayo ng mahimbing, anumang oras na gusto natin. Pero binago ang lahat ng yan, magmula nang makasama ko ang mga mulawin. Bakit mo sinasabi ang mga yan, Haring Dakdak? Dahil napag-isip-isip ko kanina habang wala kayo eh. Si Aviona. Siya ang dahilan kung bakit napadpad ang mga paa natin dito sa Tierra Fuego. At namulat ang mga mata natin sa iba pang mga nilalang. Kilala tayong mga periko bilang mga ibong payapa na walang ginawa kundi ang manguha lang ng mga balita sa kagubatan. Pero hindi na tayo ganun lang. May magagawa pa tayong mas kapaki-pakinabang. Ang mga pagkain yan, pwede naman natin kainin yan ng mga oras eh. Dahil tayo ay malaya, mas kailangan yan ng mga tigapatag na ngayon ay nakakulong sa piling ng mga Ravenna. Kaya nagtatago ang hype ng Lourdes na yun. Ikaw, halugugin mo ang buong mansyon, ha? Princess Savannah, bilisan po natin. Baka dumating si Reyna Bultra eh. Mamaya kung ano naman masabi ko eh. Eh, gago ka pala eh. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari to. Baka gusto mong isumbong ko yung katakawan mo. Reklamador ka masyado. Doon! Opo. Doon na po ako. Ano kaya gagawin ni Lourdes dito sa mabahong lugar ni Lucio? Pao. Kwarto ba to? Para siyang isang Diyos ng kagandahang lalaki. Handog siya ni Bathala sa atin. Sa akin. Paumanhin, Maningning. Pero sinuway namin ang utos mo. Kinuha namin siya kung saan nagiging bato ang mga tao. Gusto ko yung kumikinang na binhing yan. Tibagin niyo yung rebulto. Fiona! Agiluz, saan ba kayo nanggaling? Fiona! Hindi mo pwedeng tibagin ang rebulto nang dahil lang gusto mong makuha makinang na bato. At bakit Estrella? Pinagbabawalan mo kaming pumunta sa lugar kung saan ang mga tao ay nagiging bato. Doon nakuha ni na Oyayi ang rebulto, kaya siguradong tao siyang naging bato. Para ka na rin pumatay, Maningning. Wala pa akong nabalita ang taong naging bato na bumalik ulit sa pagiging tao. Sabihin mo sa amin kung bakit gusto mong makuha ang binhi. Ako ang pinakamatanda sa atin. Ako ang pinakamalakas. Ako ang nakikipaglaban sa mga kaaway natin. Gusto kong madagdagan ang lakas ko. Lakas? Paano ka nakakasiguro mabibigyan ka ng lakas ng binhi? Dahil pamilyar na ako sa binhing yan. Kanina ka pa namin hinahanap. Akala namin kung napano ka na. Basang-basa ka, Fiona. Hindi kasi ako makatulog eh. Kaya sinubukan ko manghuli ng isda sa ilog. Pero nahulog ako. Fiona, sana ginising mo na lang kami ni Agiluz. Para matulungan ka naman na yung mamuli ng isda. Ayun tuloy, baka magkasakit ka pa niyan. Mabuti pa halika na sa kampo. Fiona lang, baka nilalamig ka. Tara na. Nakita mo na, Fiona? Mahal talaga nilang isa't isa. Kung hindi mo kayang patayin agad si Agiluz, sirain mo ang imahe niya sa paningin ni Alvina.
Sisiraan mo siya! Yun ang magpapahiwalay kay Agnes at Alwina. At kapag nangyari yon, madali mo nang madidispatcha si Agilus. At malaya ka nang madidiktahan si Alwina hanggang sa ibigay niya sa'yo ang impormasyon tungkol sa puno ng mulawin. Gawin mo yan, Aviona. Gawin mo! Gagawin ko. Sisiraan ko si Agnes kay Alwina. Susundutin ko kahinaan ni Alwina. Ang malambot niyang puso. Si Gagat at Ngas-Ngas! Popyo! Bianca! Buti nakita na namin kayo. Kanina pa kasi kami paikot-ikot dito. Pero hindi pa rin namin makita si Aviona eh. Muntik na nga kami makita ng mga Ravenna. Oh, saan punta niyo? Hahanapin si Aviona. At saka, inatasan kami ni Haring Dakdak na ibigay mga prutas sa mga taong bayan. Hindi na kasi sila nakakain ng maayos eh. Oo, at pinahirapan pa sila sa pagod sa pagtatrabaho. Mabilis kayong makikita ng mga Ravenna dahil sa kulay nyo. Kami na lang ang magdadala niyan. Oo nga, alam din namin kung saan sila natutulog. O sige. Ang buti at nakatulog na rin si Alwina. Kanina ko pa siya pinipilit magpahinga. Ikaw, ayaw mo pa ba magpahinga? Babantayan ko si Alwina. Buti magpahinga ka na, Fiona. Malayo pa lalakbay natin. Hindi talaga ako makatulog eh. Siguro dahil ang dami kong iniisip. Sina Dakila at Bagwis. Ng mga kaibigan natin sa Aliwalas. At ang mga pangyayari sa paligid natin. Umpisahan mo na, Fiona. Hindi ka ba naiinggit? Mahal na mahal ni Agilus Alwina. Fiona? May sinabi ka ba? Ha? Wala. Para kasing may narinig akong bubulong eh. Ngayon na ako nagsalita ulit, Agilus. May dala kami mga pagkain. Sino kayo? Mga kaibigan kami. Hoy! Tulong-tulong ka dyan! Ayo, pasok na! Lucio, alam mo, ang tagal mo. Kinabahan ako sa'yo kaya hindi ako nakatiis. Lumabas na ako ng pinto eh. Akala ko nga nakita ako ni Savannah. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, Lourdes. Narinig ko kanina si Savannah. Determinado siyang makita ka niya. Mukhang pagod na pagod si Alwina. Oo nga eh. Mabuti ang ginawa kong pagsunod sa kanya dito. Para may babantay sa kanya sa mga sandaling tulad nito. Agilus, Ano yun, Fiona? hindi natin alam kung ano pang mga panganib ang haharap sa atin. Kung gusto mong matiyak ang kaligtasan ni Alwina hanggang sa kinaroroonan ng puno ng mulawin, hindi kaya dapat alam mo din ang impormasyong sinabi sa kanya ni Dakila? Hindi mo pa rin sinunod ang mga sinabi ko, Habagat. Akala ko pa naman ay mapapalitan mo si Rasmus sa posisyon niya. Isa ka ba ng irresponsableng katulad ni Rasmus?
hindi ko na nasusubaybayan ang nangyayari sa suko dahil wala si Ferrer. Ikaw ay hindi ko na rin maaasahan. Panahon na siguro upang ako naman ang kumilos. Dahil sa kapalpakan ninyo, maaaring nalalapit na ang pagdating ng suko sa Avila. Kailangan ko muna magtungo roon. Dito ka magbantay sa Halconia habang wala ka pang silbi. At pagbalik ko, manda ka sa akin. Pamilyar sa akin ang kumikinang na binhing yan. Nakita ko yan nung mawala ang tatay ko at kapatid kong lalaki. Masaya pang lagaslaw noon. Pinagsisilbihan ng mga babae ang asawa nilang mga lalaki. Ang mga lalaki nagtatrabaho nun sa bukid para itaguyod ang pamilya nila. Kahit bata pa yung mga lalaki, dinadala na sa bukid para matutunan nila ang trabaho doon. Inanay, gusto ko lang naman po kasi makita kung anong trabaho ng tatay. Hindi mo naman kailangan matutunan ng trabahong lalaki. Ikaw lang ang anak kong babae, kaya ang pag-aralan mo yung mga gawain ko. Tagaluto? Tagabigay ng mga pagkain? Ayoko nun, Nay. Parang mas masaya yung mga trabaho ng mga lalaki. Talagang anak ko. Sila ang kailangan natin para lumakas ang puwersa natin. Sige! Tagitin niyo sila! Noon ay marunong pa akong matakot. Pula ang mga pakpak nila. Nakakatakot ang mga mukha. Tago mo to. Para saan ito, Haring Rasmus? Kung sakali may mangyaring masama sa akin, ipalunok mo agad ang berdeng binghin na yan sa akin. Nakita ko ang makinang na bato sa kamay ng isang taong ibon. Hindi na natagpuan ng mga kalalakihan simula nun. Nung umpisa, nagdalamhati yung mga babae dahil nawala yung mga asawa nila at mga anak na lalaki. Pero pag tagal-tagal, natanggap na rin nila na hindi na sila magbabalik muli. Pinag-aralan na nila kung paano magtrabaho sa bukid, kung paano makipagdigma. Hanggang sa ipinamana na nila sa atin kung paano makipagdigma. Pero hindi pa rin ako makapapayag na tibagin mo ang rebulto dahil gusto mo makuha ang makinang na binhi. Alam mo, Estrella, kahit kailan, hindi mo nirespeto ang desisyon ko. Naging pinuno ka lang ng lahing ito dahil ikaw ang pinakamatanda sa ating lahat. Kahit sino pwedeng mamuno dito, kahit ako. Kung ganon, patunayan mo. Tinatanggap ko ang hamon mo, Maningning. Oras na matalo kita, titibagin ko ang rebulto. At oras na manalo ako, ipauubaya mo sa akin ang rebulto. Isa na natin. Kung ako si Alwina, pagkakatiwala ko sa lahat ng nalalaman ko. Buong buhay ko, ikaw rin naman tagapagligtas ko eh. Pero hindi ko si Alwina, Fiona. Ang ibig ko sabihin, sa bagay, may katwiran din si Fiona, Alwina. Kung kasama sa mga nasabi sa'yo ni Dakila, ang panganib na naghihintay sa atin dito, dapat ay malaman ko rin. Pero bakit kailangan sabihin sa akin yun ni Fiona? Oyayi, ang kalasag niya.
Wala pang babaeng mandirigma ang tumalo sa akin. Hindi mo dapat ginawa yung Aviona. Hindi mo dapat iniwan si Agilus. Hindi nila dapat malaman mga plano mo. Simulan mo ng pagsira kay Agilus sa Albina. Ngayon na. Kunin mo ang mahalagang armas ni Albina. Ang talampay. Ngayon, ilagay mo alampay sa likod ni Agilus. Magaling, Aviona. Magaling. Ang puno ng mulawin. Ano nangyayari dito? Nandito ako! Ako ang sugo! Hindi ikaw ang sugo. 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 Panaginip lang pala. Akala ko totoo na eh. Malayo pa siguro kami sa puno ng mulawin. Ang alampay ko! Nasaan na alampay ko? Ang kasunduan ay kasunduan. Talo kita. Ano ba yan? Oyayi, tibagin ang bato. Nakikiusap
upang